Halina't samahan mo ako sa pagtuklas ng kagandahan ng barangay na ito. Dito, bawat halakhak ay may kwento, bawat hagod ng hangin ay may alamat. Sa bawat pintig ng naturaleza, mababasa ang mga salaysay ng nakaraan. Nagbubukas sa atin ang daan patungo sa kinabukasan. Maaya daal daw kaninyo alan. Ako si Nash. Ako naman si Ninya. At ako naman si Chris. At ako si Linessa. At ngayon, Sama-sama nating salubungin ang mga lihim na nakatago sa San Jose, Malaybalay City. Handa ka na ba sumama sa ating paglalakbay? Ang layunin ng vlog na ito ay pangalagaan ang kultura at tradisyon ng barangay upang hindi ito mawala sa paglipas ng panahon para sa susunod na henerasyon. Ito rin ay magbibigay daan sa pagtaas ng turismo na sumusuporta sa lokal na negosyo at sa kabuuan ng ekonomiya nito. noon, tinatawag na sinakuruan ang San Jose. Sa wikang Binukid, ang kahulugan nito ay isang pinagmumulan ng tubig na maaaring itago sa isang sako. Ang sakuro ay isang lalagyan ng tubig na gawa mula sa isang bahagi ng tangkay ng kawayan. Ito'y isinalin sa Espanyol bilang sinakuruhan. Noon, ang sinakuruhan ay isang sityo ng lagitas. Noong mga unang araw, ang mga katutubo ang mga may-ari ng malawak at matabang lupain ng munisipalidad ng Malaybalay. Ang ilan sa kanila ay nanirahan sa barangay na tinatawag na Lagitas at partikular na nayon na tinatawag na sityo sinakuruhan na nangangahulugang pinagmumulan ng sagana at saganang supply. Noong 1952, si Ginoong Jose Taneri, isang mga lakal na inchik, ay di naasahang nadiskubre ang lugar at doon nanirahan at ikinasal kay Dolores Suklatan. Isang bahagi ng kanilang lupa ay ibinigay upang maging lugar ng Sitio Chapel at ang patron santo ay si San Jose hanggang sa ngayon. Noong 1970, si Ginoong Cipriano Otulang ay naging kagawad ng Barangay Lagitas at humiling siya sa Konseho ng Bayan sa pamamagitan ng isang resolusyon para sa pag-convert ng Sitio Sinasorohan sa isang regular na barangay. Isang barangay sa lalawigan ng Malaybalay na siyang tinagurian na City of the Forest. Ang Barangay San Jose ay isang umuunlad na komunidad. Ito ay kilala sa kanyang maaliwalas na tanawin ng mga bukirin at talampas na nagbibigay ng sariwang hangin at kahanga-hangang pananaw sa mga dumadalang. Ito ay matatagpuan 6 na kilometro mula sa timog ng Katipolyo at nahahati ng ilog ng Sawaga sa isang malambot na kapatagan sa kanluran at isang maburol at mabatong silangan. Nahahati ang barangay sa 15 purok. Ang populasyon ng San Jose ay lumaki mula sa 2,672 noong 1990 hanggang 9,230 noong 2020. Isang pagtaas na may kabuuang 6,541 katao sa loob ng 30 taon. Ang pinakabagong tala ng census noong 2020 ay nagpapakita ng positibong growth rate na 6.42% o isang pagtaas na may 2,357 katao mula sa naunang populasyon na 6,856 noong 2015. tangan ang matibay na misyon, ang mga halal na opisyal at mga itinalagang pinuno ng Barangay San Jose Ay tapat na nakatuon sa paglilingkod sa kanilang mga botante ng may kahusayan, katapatan at dedikasyon. Sila ay nagsusumikap na bawasan ang pamumulitika, palakasin ang pagkakaisa at ipatupad ang mga patakaran na nagtataguyod ng progreso at kaunlaran, suportado ng lokal, probinsyal at lungsod ng mga otoridad. Sa hinaharap, inaasam ng Barangay San Jose na maging industrial na kapital ng lungsod, na tahanan ng mga edukado, mapaggalang at taong may takot sa Diyos. Layo nitong makamit ang isang balanseng ekonomiya na nag-aangkin ng agrikultura at teknolohiyang pang-industriya na makakalikasan, habang pinananatili ang mga likas na yaman at itinataguyod ang isang maunlad at malinis na pamayanan sa ilalim ng malinaw na pamamahala. Sa mga taon na lumipas, ang Barangay San Jose ay pinamunuan ng sunod-sunod na tapat na punong barangay. Bawat isa ay nag-aambag sa paglago at kasaganaan nito.
mula kay Ginoong Cipriano o Tulang hanggang sa kasalukuyang pamumuno ni Ginang Bibina M. Key. Ang kanilang pangangalaga ay nag-iwan ng hindi mabubura na marka sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng barangay. Ang ekonomiya ay pangunahing itinutulak ng agrikultura, ngunit lumalago ang kalakalan at industriya bilang resulta ng urbanisasyon ng Malaybalan. Buntag, sir. Ako dahil si Linesa, isa ka estudyante sa Central Mindanao University. And na aming proyekto about sa pag-promote sa Barangay San Jose. Nalang kay gamay pangutanan, sir. Unsa ni nga panginabuhi ang naan ninyo diri karon, sir? Butan ni siya kani. Kani gina baligya ni siya. Oh, ganito. Ay sidling nga inyong ibaligya. Kani tanan sidling. So kani tanan. Pila nakakatuy ka trabaho diri, sir? Isa pa man ako. Isa pa ka tuig. Agriculture. Baga nagapumultanom-tanom diri, sir ba? Kadto pag speakers kita kapihan. Oh, nakapi. Oo. Sige, maraming sir. Daghang salamat, sir. Salamat po. Mayong buntag, sir. Ako di ay si Linesa, isa ka estudyante sa Central Mindanao University. Ania kami karon diri, sir, kay para sa pag-promote sa Barangay San Jose, sir. Isip usa ka proyekto sa mga usa ka subject, sir. So isip usa ka residente ani nga barangay, sir. Pwede mangutana, sir, ipunsa ang mga panginabuhi nga ani nga barangay. Ipunsa ang mga sol sa tinta. Sa kanot sinom. Hindi dito sa mga 25, 24 niya na. Usa man ang mga gina-maintain niyo diri, sir? Like, Kape. Kape. Dalain man mga department dito sa department. So, alam sa San Jose, agriculture, gud ang inyong kuan, like agrikultura. Dagan mo Oh, mga hindi ko tanim diri. din naman ano, ganyan ang kape. Sige, dagang salamat, sir. Mayroong maraming proyektong infrastruktura, pagpapaunlad ng lupa at pabahay, kasama na ang isang imbakan ng tubig at isang daanang dinaanan ng mga sasakyan na nakaligtaan ang sentro ng lungsod at patungo sa Dalwangan. Sumasilungin sa kababaang loob at kagandahan ng pananampalataya, ang Abbey of Transfiguration ng Malaybalay City ay isang gusali na humahalimuyak ng katahimikan at banal na pagpapala. Tinatawag na paraiso sa gitnang Bukidnon, ito ay isang lugar ng panalangin at pagkakaibigan. Sa bawat pagdalaw, ang Abbey ay nagbibigay himig sa diwa at pagpapahalaga sa kamalayan ng espiritualidad. Nagpapaalala na may isang mas mataas na layunin sa mundong ito. Itinatag noong 1981 ng mga Benedictine monks at nagsimulang ipatayo makalipas ang 2 taon. Sa paglalakbay sa kagandahan at kasaysayan ng Barangay San Jose, tayo ay nilunasan ng mga kwento ng pananampalataya at pagtulad. Bawat salitang ito, tayo ay nanyayahan na laging magbalik at magtulungan para sa ikauunlad ng ating mga komunidad. Maging bahagi tayo sa pagtangkilik ng ating lokal na kultura at pagpapalakas ng ating halaga bilang Pilipino. Patuloy nating ipamalas ang pagmamahal sa ating bayan sa pamamagitan ng pagkilos at pag-aalaga sa ating kapaligiran. Salamat tungkay, Liko-Liko Kaura!